In fact, I already told my staff, my COS, na tomorrow magpadala dito ng taga-PDEA and pwedeng mag-witness yung mga taga-media. Lahat, starting from me, hanggang down, hanggang sa janitor ko, magpapadrug test kami. As a matter of fact, even before I became senator, nilalabi ko na yan, dapat lahat ng mga magkakandidato pa lamang, sa COMELEC pa lamang, dapat magpa-drug test na. Kasi nababalitaan natin noon na merong mga politiko ang nag-name names na addict daw, merong sa lower house, meron sa upper house, meron sa mayor, meron sa governor. So para matapos na yung ganung klaseng problema, dapat hindi lang sa Senate, kundi sa lahat across the board. Lahat ng mga nasa gobyerno. Anong oras na tomorrow, sir? Bahala na yung staff ko siguro, baka later in the afternoon, after the hearing, or before the hearing. Sir, yung issue lang na di umano, may nagmamariwana sa Senado, did that surprise you? Did that shock you in any way? I was surprised kasi bakit dito pa sila, kung sino man mga yon, o isang tao ba yun, o ilang tao, bakit dito pa kasi sila magmariwana sa Senado? Parang wala namang respeto. Diba? Na tayo nag-imbestiga ng mga kalokohan, katiwalian, tapos dito meron pala nagmamariwana. It's very saddening, nakakalungkot. Sir, sorry, sa kanilang po meron kayong staff na Sibak. No ifs, no buts, no exception. Kahit na sino pa yung pag nag-positive, tanggal. Sir, lahat ng staff nyo, Lahat. Sa salang bukas. Sa salam, mula sa akin hanggang sa janitor, lahat. Hindi, sir, kay Sen Mix daw kasi, suspend muna and then rehab. Sa inyo, sir, sibak talaga agad. Bakit pa suspend sa rehab? Tanggalin na lang. O ngayon, pag nagpa-rehab siya on her or his own, and then magaling na siya, di pwede kong tanggapin ulit. Wala nang suspension, tanggal agad. Pero sir, anong stand nyo doon sa marijuana use? For medication, okay ba kayo? For me, wala pa naman tayong batas tungkol dyan, so hanggat wala pang batas na for medication, then dapat illegal, that will be treated as illegal. Therefore, kung illegal yan at gumagamit any of my staff, dapat parusahan. Pero sir, kung gusto na gawin for medical use, pabor po ba kayo? Pag-aaralan ko muna siguro. Studies has to be made. Huwag yun tayo magpadalos-dalos. Yeah. Sir, pag na-approve yung letter or request ni Tito Sen na magkaroon din po pati sa mga senators for drug testing, kapag may nag-positive, anong dapat gawin na senador? Well, meron tayong ethics, sila yung ethics na bahala dyan. Pero lahat ng senador, sabi ko, bukas na bukas ako mag-umpisa sa akin yung drug testing para mapakita ko sa kanila, sa taong bayan, na malinis kami rito sa office ko. Urine test, sir. Kahit na hair follicle test, willing ako. Kahit na anong klaseng drug test. Marijuana, cocaine, shabu, ano pa ba yung mga drugs dyan, mga illegal drugs. Maski pa ano yung tawag, sinisingot-singot sa rugby, sige. Ano ko, sir, katingko? Lahat na klaseng drugs, pa-test. Kasi alam ko yung drug testing natin dito is only for shabu eh. May 5 panels, sir. Meron na? Yung kay Sen Mix niyo, sir, 5 panels. Kung pwede, ako 6, 7, 8, no problem. Kasi malinis naman kami rito. Yung younger brother niyo, Senator Erwin, hikayatin niya rin magpa-drug test. Oh, I don't have to tell him. Ganun din yung stand niya. Yung stand ko, stand din niya. Yeah. Pero sir, dapat po ba may mandatory drug testing sa lahat ng mga opisyal, even sa mga nangangandidato? Yun ang matagal ko na sinasabi. Even before nung broadcaster pa lamang ako, palagi ko sinasabi sa programa ko, dapat lahat ng politiko sa COMELEC pa lang, pag ikaw ay nag-submit ng iyong application para tumakbo, dapat kasama na doon result ng drug test. And now, challenge ko, hindi lamang sa mga politiko, pati sa mga government employees, government officials, whether cabinet secretary, directors, USEC, ASEC, dapat ganun. Sir, would you push dito sa Senate na from here on, magkaroon na talaga ng mandatory drug testing? Maganda yun, pwede yun. Siguro, pwede kong umpisahan yun. I-suggest na, kasi meron natang batas na, Supreme Court ruling na hindi pwedeng i-obliga lahat ng mga gustong kumandidato, obligahan ng COMELEC mag-drug test. Maybe, subukan ko magpasa ng batas na para obligahin lahat. Not only the politicians, but government officials as well, whether appointed or elected. Hindi hanggang rank and file, sir. Hanggang rank and file, dapat din. Dapat lahat. Once na ikaw tumungtong sa pagiging empleyado ng gobyerno at tumatanggap ka ng sweldo mula sa taong bayan, mula sa buwis ng taong bayan,
dapat malaman ng taong bayan kung sino-sino itong pinapasweldo namin. Pag may addict dyan, dapat tanggalin. Sir, on online gambling lang po. Nung Sabado na-disable na po yung in-app links ng Maya at ng GCash, your reaction po muna doon? Oh, I'm happy. I'm very happy. Kasi kung hindi naman dahil sa GCash at saka PayMaya, hindi naman makakapagtaya itong mga bata na kung sino-sino kasi silang ginagamit conduit para makapagtaya sa illegal online gambling itong mga kababayan natin. Pero So sir, tama yun. Pero sir, in-app, yung pang access pa lang dun sa app, pero kapag ka nga sa website. website mismo, pwede ka pa rin magbayad to e-wallet. Dapat hindi pwede. Dapat wala nang e-wallet yan. Kung gusto magsugal, gusto magkasino, slot machine, pumunta ka sa casino. Gusto magsabong, punta ka sa bungan. Gusto magkarera, punta ka sa karerahan. Ganun dapat. Gusto magbingo, punta ka sa mall. Yung magbingo-bingo. Wala na dapat talaga totally sa electronic. Wala dapat. Pero sir, Sa paano online. yan? As we speak, na-access pa nga siya ngayon. Ang dami pa rin nabibiktima. So wala pa tayong pwedeng gawin in the meantime. Yan, depende na yan sa susunod na hearing. I think magpapatawag ata si Erwin ulit ng hearing tungkol dyan. So pwede kong i-open up yan o pwedeng i-open up yung mga ibang senador. Kasi majority of the senators ayaw lang talaga sa online gambling, period. Meron iba sa amin gusto strict regulation, pero ako ang stand ko talaga total ban. Although sinasabi nga ng gobyerno natin, na-explain ko na yun sa hearing, paano yung mga boys na kinikita natin dyan? Magkano naman kinikita dyan? 187 billion a year. Kumpara mo sa pinapasok ng mga OFWs natin, 2 trillions every year in pesos. At ito mga OFWs natin ang ayaw na sa online gambling. We have to listen to them because sila ang dadala ng mga pera dito sa bansa natin. At yung reklamo na natanggap ko mula sa kanila, pagbalik nila sa Pilipinas, wala ng pera yung kanilang pamilya, wala silang abutan pera kasi silugal na sa online gambling ng kanilang asawa, ng kanilang mga anak. Pero sir, naniniwala kayo na kaya ng technology natin na ng technology natin na ma-block yung or mapagbawal ng totally yung mga online gambling since internet siya. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Nandiyan naman yung DICT natin. Di pagtrabahoin natin yung mga DICT natin. Kapag hindi sila nagtrabaho, di pagsisibakin natin. As simple as that. Let them do their job. Sir, sabi po ng GCash, may mga nakakalusot talaga na illegal online gambling site. Ginagamit yung kanilang, yung GCash. Pero dapat ba maging liable din sila? Parang ang point kasi nila is wala naman kami kasalanan. Creative lang talaga yung mga illegal online gambling site. Kaya natatap ang e-wallet. Well, kung ginagamit lamang sila at wala talaga silang kasalanan, patuloy na nagamit lamang sila, huwag natin silang parusahan. Pero kung alam nila na ginagamit pala yung kanilang site illegally, then dapat magsumbong sila sa mga otoridad, sumbong sila sa DICT, sa NBI para identify mga yun, pa-down at hulihin, kasuhan. Kasi kung magtahimik lang sila, baka kasabat din sila. And sir, saan pwedeng kunin yung perang mawawala from online gambling? Napakaraming paraan. Like I said, yung sa OFWs natin, trillions and 2 trillion pesos. Tourism, palakasin natin ating tourism industry. Nandiyan yung BPO. And then yung ating DOLE, pwede naman mag-open ng mga job fairs. Marami talagang pwedeng pagkukunan na kapalit ng pera mawawala sa online gambling. Tinanong ko nga yung pagkore, sabi ko, will the Philippine economy magkaroon ng standstill kapag nawala yung taxes mula sa online gambling? Sabi niya, no. Sabi ko, yung mga kumpanya o mga agency ng gobyerno na nakatanggap ng pera mula sa online gambling, sabi ko, mag-stop operation ba yun? Bababankrupt? Sabi, pag nag-stop yung online gambling, sabi, no. So kung ganun pala, magsusurvive tayo kahit wala yun. So, why not talaga stop it? May initial date na sir kung kailan next hearing? Yan, hindi ko pa alam. Depende sa committee. Ako member lang naman. Hindi naman ako chairman or vice chair. Yeah, so let's see. Basta sa mga susunod na hearing, abangan nyo na lang. Thanks, guys. Thank you. Thank you so much. Bukas, sir. Yes. So, nagpe-prepare muna kayo for flood. From tomorrow, prepare tayo. Sir, sinong share muna niyo? Sinong wawasakin? Sinong buhay ang sisirain yung bukas?
Depende, titingnan ko muna kung sino-sino mga nandoon. Pag nakita ko, ikaw yun ha.